Magandang araw mga ka-solar. Ito yung solar setup ko na yung pure sine wave power inverter. Pinasok ko sa loob yung 500 watts na rated power, 3000 watts peak power na pure sine wave power inverter. Pinasok ko dyan sa loob. Tinanggal ko na yung laman itong Solar Africa kasi nga ano lang yun, 500 watts modified waveform, sine modified, ano tawag, modified ganon, modified wave, sine wave, ganun ba yun? Ay, pinalitan ko yung laman sa pure sine wave na 500 watts na rated power. So ito, pinasok ko na rin dito, nilagyan ko na ng yung electromagnetic relay, yung pang AC para sa automatic transfer switch ng line distribution, galing sa distribution utility, yung sa mga electric supply galing kagaya dito sa Meralco, transfer sa inverter para yung out niya tuloy-tuloy lang, walang interrupt, hindi mag-i-interrupt. So ito ngayon ang ano ko, kumbaga parang priority ang solar inverter. So ito ang nangyayari kasi, ang sinet-set ko ganito, sa araw ko ginagamit yung inverter. Sa araw, kumbaga yung solar inverter ang naka-on, sa gabi naman yung Meralco, para at least sa araw may charge yung hindi agad-agad malulubat. Kumbaga para sa pagpatay na sa gabi, kinabukasan yung battery hindi pa nalulubat, at least protection din sa battery yon, hindi naubusan ng charge. Pero okay lang naman kung gusto talaga ubusin yung charge, kaya lang pagdating ng emergency talaga na brown out nga, wala ka pang charge ng battery, edi wala talaga, wala nang ilaw. At least yun, may backup. Sa araw lang siya ng solar inverter gagamitin para sa mga ilaw, electric fan, TV. Pero dating sa gabi, Meralco, para in case mamatay, magka-brown out yung Meralco, meron pang backup inverter sa gabi, hindi pa nalulubat. So ito, halimbawa, ayan, naka-inverter siya mode, kumbaga ang source of power dyan, out niya yung galing sa inverter. Ito galing sa Meralco, paglabas niya yun, out niya yung magpipili yung inverter at yung galing sa Meralco. So ngayon naka-on nga yung inverter dahil ito ay tumatakbo yung load nagbibigay power para doon sa relay, para doon sa switch ng inverter. Pag nawawalan na ng naglo-low battery na, low voltage, disconnect na, automatic yung inverter mamamatay na rin. So hindi na magagamit yung ang battery, hindi na siya mauubos. Hanggang lang naman to, ang low voltage disconnect ko naman, nisinet ko ng nakaset dito sa 11.3, ganyang load off. Ibig sabihin, pag umabot na dyan, mag-o-off na yung load, mamamatay na yung relay, mamamatay na yung inverter, magka-transfer na siya sa Meralco. Yan, halimbawa, i-try natin. Total, nakaset naman to sa 24 hours Nakaset naman to sa 24 hours. Pag 24 hours, pwede mo pindutin ng on-off. Yan, 24 hours. Pero pag nakaset yan ng 00, hindi mo magagamit. O kaya pag nakaset ng mga 12 hours, sa gabi lang siya na pwede mag-on, pero hindi mo rin ma-off.
So yan, naka-on sa 24 hours. Ibig sabihin, around the clock na naka-on siya. So, pwede natin pindutin ang on-off dito sa load. Halimbawa, ayan, naka-on siya. Tumatakbo yung load. Naka-on yung inverter. Ayan. Pagka pinatay natin yun, parang kunyari, nag low voltage disconnect na, mawala na ng yung inverter, mamamatay na rin. Magta-transfer na siya sa yung source, yung ilaw na yan, galing yan sa inverter. So yan. So yung sa line in naman, nakakonect na rin sa Meralco. In case mamamatay yung inverter, lilipat siya sa Meralco. So, halimbawa, mag-off yung may ilaw nga sa loob. Halos di makita yung yung ilaw. Pwede na. Ayan. Ayan. Patayin natin. Naka-off na yun. Naka-off na yung inverter. Yung ilaw, tuloy pa rin. I-on natin ulit. I-on natin. Yan, naka-off nga. Hindi na tumatakbo, diba? Yan. Hindi na tumatakbo yung load. Load off na yan. Yan. Pag in-on natin, makikita nyo, tapos yung ilaw yun galing sa Meralco na yan, galing sa Meralco. Yan, para makita nyo. I-on natin yung ilaw sa connected, naka-on pa rin. Yan, yan, on na. Wala, hindi man lang kumurap. So yun. Yan, naka-on na siya ulit. Ayun. Naka-on na yung inverter. Pag mamamatay yung inverter, transfer lang dyan sa Meralco galing yung source. So wala lang hindi ko lang nalagyan pa ng mga indicator LED para makita kung ano yung tumatakbo, yung inverter or Meralco. So yun nga, naka-off yung naka-off yung inverter Meralco. Pag naka-on yung inverter, yung Meralco naman ang magka-cut. Inverter naman yung supply. Ang problema dito, paano kung naka-off na nga yung halimbawa, in-off, ginawa mong igagawin mong backup tong inverter. Halimbawa, naka-off ganyan, naka-off yung inverter, tapos nasa Meralco. Paano kung halimbawa mamamatay yung Meralco? Mag-on ba yung inverter? So, yun ang tingnan natin. Tatanggalin ko itong source, yung galing sa Meralco. Patay yung inverter, patay yung inverter, pero yung battery connected pa rin yan. Yun ang problema ngayon. Pag tinanggal to, wala na, patay na lahat, malilim na. Yun yung problema. Pag naka-on yung inverter, ganyan, naka-on yung inverter, kahit naman tanggalin kahit tanggalin yan, hindi naman mamamatay yung ilaw. Ayan. Yan ang susunod na gagawin ko, na kailangan naka-connect din, naka-on din ng 24 hours, naka-connect din dito sa line in. Papalitan na lang siya.
mamamatay yung solar, pupunta sa Meralco, mamamatay yung Meralco, babalik sa solar. Sila yung dalawa magpapalitan. Hindi mo na kailangan na pipindot-pindot pa. Ngayon kasi yung nangyayari kasi sa umaga, i-on ko na naman. Dating sa gabi, i-off ko na naman yung inverter. Manual. Pero kung inverter lang sa gabi, walang problema. Pagdating sa umaga, automatic mamamatay yung dito kasi sa charge controller, nasiset mo lang dyan ng 12 hours. Alas 6 ng gabi, mamamatay na siya. Mag-on na. Mamamatay na yung Meralco, mag-on na yung inverter alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. 12 hours yun. Or pagka wala na nadedetect na solar charge, wala nang mag-o-off na tong PV. Pag nag-o-off na yung PV, automatic mag-on na yung inverter. Pagdating naman sa umaga, madaling araw, once na nag-on na yung PV, mag-o-off na yung inverter, lilipat na sa Meralco. Yun pag gabi ang gagamitin ng inverter. Sa case ko, gusto ko yung sa umaga lang yung inverter, sa gabi ang Meralco. Kaya yun yung gagawin ko ulit ng another modification. Dadagdagan na naman ng relay. So yun, abangan nyo na lang. So yun, wag lang kung sakaling nagustuhan nyo, ipaki-like na lang din at pa-share at pa-subscribe na din kung hindi pa nakapag-subscribe. At malaking pasasalamat sa mga nagsasubscribe. Makakatulong yan sa channel natin, sa paglaki ng channel. Salamat sa inyo.